Welcome back to my channel. Gagawa tayo ngayon ng mini cinnamon rolls. Ito po ay bake at saka no oven yung gagawin natin. Napakalambot at napakasarap nito. Bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do like, share, and subscribe po para updated po kayo lagi sa mga i-upload ko po. Umpisahan na natin ang paggawa nito. Dito sa ating bowl, ilalagay na natin yung ating warm milk. Sunod nating ilalagay yung ating sugar. Kumuha lang ako dito ng 1 teaspoon. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar. Then sunod nating ilalagay yung ating instant yeast. Kahit instant yeast guys, pwede nyo pong gawin ito para malaman natin active pa yung ating yeast. Pasahin lang natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes, dapat ganito na siya guys, nagbabubbles na siya. Then, ilalagay na natin yung ating 2 large egg. Sunod na ilalagay yung ating dry ingredients. Ito yung bread flour, yung ating sugar. Ito na yung remaining sugar kanina guys na binawasan natin dun sa yeast. Then, yung ating salt. Imimix lang natin ito hanggang sa ma-absorb na ng flour yung ating liquid. Ito pala yung brand ng bread flour na ginamit ko. Gumamit lang pala ako dito ng hand mixer. Again po, pwede nyo pong masahin ang inyong dough. I-beat lang natin ito hanggang sa mag-form na siya ng dough. Pwede rin po kayong gumamit ng stand mixer. Mas mabilis po kapag stand mixer yung gagamitin nyo dito guys. Kapag nabuo na yung ating dough, ilalagay na natin yung ating butter. Dapat po yung butter natin ay malambot po siya para mabilis po siyang humalo dito sa ating dough. Continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Check naman natin ngayon yung ating dough. Gagawin natin yung window pane test. Kapag ganito na po siya, hindi na po siya napupunit. Ibig sabihin, ready na yung ating dough. Paalsahin natin siya ng 1.5 hours hanggang sa magdoble siya ng size. Naglagay ako ng oil dito sa ating bowl. Kailangan lagi niyong ginagawa yung window pane test guys kasi yun po yung sekreto na malambot at moist po yung ating tinapay. Gumawa din po pala ako ng 1/4 recipe para naman ito dito sa ating Oreo cinnamon rolls. Nag-crush lang ako dito ng isang pack ng Oreo. Then, kinuha ko yung palaman guys. Huwag nyo po isali yon. Yung ano lang po, yung biscuits lang niya. Then, durugin nyo lang ng pino. Then, haluin nyo dito. 1.5 tablespoon po yung nilagay ko dito. Then, huwag nyo masyadong haluin guys para hindi po siya masyadong umitim. Dapat ganyan lang po siya. Then, paalsahin din natin ito ng 1.5 hours hanggang sa magdoble din siya ng size. Gagawin naman natin ngayon yung ating sugar, cinnamon mixture. Paghalu-haluin lang natin lahat ito sa ating bowl. Naglagay pala ako ng cornstarch para hindi po siya masyadong mag-melt yung ating filling kapag binake na natin siya. I-set aside lang muna natin ito. Ito na yung ating dough. Nagdoble na siya ng size. Ngayon, ipa-flatten natin siya. Gagawin na natin yung ating mini cinnamon rolls. I-shape na natin ito. Nasa screen po kung gaano kalaki yung ating dough, pwede nyo siyang sundan. Then, tinrim ko lang yung side ng ating dough para pantay po at malinis po tingnan yung ating cinnamon rolls. Ito pong pinagtriman natin guys, i-set aside muna natin, i-rest muna natin siya. Then, i-shape natin siya ulit mamaya. Then, ito yung ating butter. Ni-spread ko lang siya dito sa ating dough. Dapat po yung butter natin malambot po siya. Then, nilagay ko na yung ating cinnamon, sugar mixture dito sa ating dough. I-press lang natin bahagya yung ating cinnamon sugar mixture para dumikit po siya dito sa ating dough at hindi po tayo mahirapan mamaya kapag ni-roll na natin siya. Then, hahatiin lang natin sa gitna. Nag-add lang pala ako dito ng chopped walnuts dito sa kalahati ng ating dough. Ito naman ay para dun sa walnuts caramel cinnamon rolls. Then, pwede po kayo mag-add ng kung ano po yung gusto nyong ipalaman sa inyong cinnamon rolls. Guys, pwede po kayo magdagdag dito ng raisins.
Then hinati ko lang yung ating dough. Ang lapad naman po nito bawat isa is 1 inch po. Then ito nagready lang ako dito ng aluminum tray. Naglagay ako ng butter para hindi po dumikit yung ating tinapay. Then i-roll na natin siya. Pagkatapos po natin siyang i-roll, ilalagay na natin siya dun sa ating tray. Ito naman guys, ito yung plain cinnamon rolls lang natin. Yung lalagyan lang natin siya ng cream cheese mamaya. Ito yung classic cinnamon rolls. Pagkatapos natin siyang i-roll, ilalagay na natin siya dito sa ating tray na may butter. Then paarsahin lang natin ito ng 1.5 hours hanggang sa magdoble siya ng size. Same procedure lang, gagawin lang din natin ito hanggang sa matapos na nating i-roll lahat ng ating dough. Then paarsahin din natin siya hanggang sa magdoble din siya ng size, 1.5 hours din. Kapag mainit po sa inyong area, kahit wala pa pong 1.5 hours, kapag nagdoble na siyang ng size, i-bake nyo na po siya para hindi na po siya ma-overproof at hindi na po siya umasim. Ito naman yung ating Oreo cinnamon rolls. Same procedure lang din. Para naman sa ating filling, pagsasamahin lang din natin lahat ng ating ingredients dito sa ating bowl. Ito pala yung pinagtriman natin kanina guys na dough, yung sobra natin na binawas natin sa gilid, nakagawa pa tayo ng 5 piraso. Paalasahin din natin ito hanggang sa magdoble siya ng size. Ito na yung ating dough, nagdoble na po siya, i-bake na natin ito sa ating nakapreheat na oven. Para naman sa ating no bake, nagpreheat din ako dito sa ating kaldero ng 20 minutes. Then ilagay na natin yung ating cinnamon rolls. I-bake natin ito or lutuin natin siya ng 25 to 30 minutes hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating tinapay. Then habang binibake natin yung ating tinapay, gagawin naman natin yung ating cream cheese icing. Binit ko lang muna yung ating butter at saka yung ating cream cheese hanggang sa well combine na siya. Then sunod natin ilalagay yung ating powder sugar at saka yung ating vanilla. Then i-beat lang natin ito ulit hanggang sa fully mix na siya. I-add lang natin pa unti-unti yung ating milk para matansya natin yung consistency ng ating icing. Kung gusto nyo pong medyo malabnaw yung inyong icing, pwede po kayo mag-add ng milk. Ang 1 tablespoon or 1 teaspoon at a time lang po. Kung gusto nyo ng medyo thick yung inyong icing, pwede po kayo mag-add ng powder sugar. Then after nito, i-set aside lang muna natin siya. Gagawin naman natin ngayon yung ating caramel toppings. Ito po ay nabili ko lang ulit again po sa grocery. Nilagay ko lang siya sa microwave ng 30 seconds para mag-melt po siya. Again po, pwede po kayong gumawa nito sa bahay. Magpakulo lang kayo ng condensed milk ng 2 oras. Ito na yung ating cinnamon rolls. Dapat ganito lang yung pagka-bake natin guys. Lightly golden brown lang siya. Then habang mainit-init pa yung ating cinnamon rolls, ilalagay na natin yung cream cheese icing natin. Ito naman yung ating caramel walnuts cinnamon rolls. Then pagkatapos natin siyang lagyan ng toppings, maglalagay din tayo ng chopped walnuts sa ibabaw. Naglagay din ako ng caramel sauce dito sa ibabaw ng ating rolls. Ito po yung may palaman na walnuts guys. Then nag-add din po ako ng melted dark chocolate. Then pagkatapos nito, lalagyan din natin siya ng chopped walnuts yung ibabaw. Para maganda po siya sa mata ng ating mga suki lalo na kapag binenta natin siya.
Etong mga nilagyan natin ng caramel sauce, ito yung may palaman kanina guys na walnuts. Palatandaan na rin natin ito para alam po natin kung ano po yung flavor ng ating cinnamon rolls. Ito naman yung ating ginawang Oreo. Ayan. Then ito na po yung ating binake natin sa kaldero. Ayan po, na golden brown na siya. Lalagyan na rin natin siya ng cream cheese icing. Dito sa ating Oreo cinnamon rolls, maglalagay din tayo ng toppings para alam din po natin yung flavor ng ating rolls. Mag-a-add tayo dito ng crushed Oreo sa ibabaw. Ito na lahat yung ating cinnamon rolls. Dito sa ating recipe, makakagawa tayo dito ng 4 tray ng cinnamon rolls. Nag-add lang tayo ng 1/4 recipe kaya nagiging 7 siya. Ayan, pwede nyo siyang ibenta sa isang tray. Pwede nyo siyang, ito naman ay estimated lang. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng ingredients na gagamitin. Pwede nyo siyang ibenta bawat tray ng 200 hanggang 250 pesos bawat isa. Pagdating naman sa lasa at lambot ng ating tinapay, hindi naman kayo mapapahiya sa inyong mga suki guys kasi napakasarap nito at napakalambot niya. Tips ko lang guys, kung balak nyo siyang gawing negosyo or maramihan na yung gawa nyo, maglalagay lang kayo ng bread improver. Dito sa recipe na to, maglagay kayo ng 4 grams or 1 teaspoon ng bread improver para mas lalong tatagal yung lambot ng inyong tinapay. Meron pong nabibiling bread improver sa Shopee. Ang storage pala nito, tumatagal po siya ng 3 days sa room temperature or sa table lang natin siya ilagay. Then kapag sa chiller naman or sa fridge, tumatagal po siya ng 7 days. Ako naman guys, kapag nilagay ko siya sa fridge, kapag kakainin ko na siya, ilalagay ko lang siya sa microwave ng 30 seconds para mag-melt lang ulit yung ating icing, tapos malambot na ulit yung ating tinapay. Mas masarap po kasi siya kainin kapag mainit-init siya guys. Kapag ibebenta naman natin siya guys, pwede natin siyang ilagay dito sa transparent na lagayan. Ito po ay clamshell para kita agad ng ating mga customer. Pwede rin po kayong gumamit ng box, then isalin nyo na lang siya sa costing ng inyong ingredients. Or para mas tipid, dito na siya sa aluminum tray nyo siya ilalagay, then tatakpan nyo na lang siya. Yun nga lang, hindi siya makikita ng inyong mga customer kung ano po yung laman ng inyong tray. Sana nagustuhan nyo itong video ngayon. Kita-kits tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.